po sa inyong lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Panawagan para sa ikakasal. Si Matthew James B.V. na anak ni Yanwang V. at Sandra Balete ay ikakasal kay Richie May Elera na anak ni Ronaldo Elera at Estela Revuelta. Gayon din si Jason Taklay Bisnan na anak ni Celestino Bisnan at Elvira Taklay ay ikakasal kay Teresa Tagle Balano na anak ni Antonio Balano Jr. at Dolores Tagle. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad sa opisina ng parokya. Contact number 0915-458-5880. Maraming salamat po. Ipinagdiriwang natin ngayon ang huling linggo sa kalendaryo ng simbahan. Sa pagtatapos natin sa isa na namang taon ng pagsamba, marapat lamang na ipagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesus na siyang dahilan ng lahat, naihango ang buong sangkatauhan tungo sa kaligtasan. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating butihing Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas Badong. Tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Mga kapatid,
Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom naming makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Tawanan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos,
tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Nang mabigong mapaglingkuran ng mga hari ng Israel ang kanyang bayan, ibinigay ng Diyos ang sarili bilang pastol at hari na nangangalaga sa kanyang kawan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ng aking tupa. Kukunin ko sila saan man. Noong panahon ng kanilang kasamaan, ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ng napilay, palalakasin ng mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kanilang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukorin ko ang mabubutit masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon sa pamamagitan ng pag-awit. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan.
at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid na landasin. Doon ako inaakay. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa sakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako Sa kanyang muling pagkabuhay, kinilala si Jesus bilang hari ng sanlibutan, ang Panginoon sa lahat ng panahon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas. Pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, ay ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang papailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Halika kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit, o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan o Christ the King. Solidad Club po para sa ating nag-iisang hari. Sa kasaysayan, ito po ay ipinagdiwang noong pang 1925 sa pamumuno po ng dating Santo Papang si Pope Pio XI o ika-11 upang paalalahanan ang mga tao na kailangan nating manatiling tapat at kumikilala sa ating Panginoong Hesus bilang Hari ng ating buhay, na noon pa man ay marami na po ang mga nagsasabing sila ang hari, sila ang maraming ibinibigay na pangako, pero tanging si Kristo lamang
ang tutupad ng pangakong kanyang sinabi sa atin na maaasahan naman nating lahat. Sabihin nyo nga po, si Kristo ang aking hari. Yan. Tingnan po natin, no? Ang pagkahari ni Kristo ay hindi pinagkaloob ng tao. Ang kanyang kapangyarihan ng pagiging hari ay pinagkaloob dahil sa kanyang pagiging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Hindi lang siya basta anak ng Diyos, no? Kaya automatic siya ang hari, kundi pinatunayan din niya na siya po ang karapat-dapat na ipagdiwang o ipakilala ng Diyos Ama na hari ng sanlibutan. Kaya nga, kung tutusin, nandun na siya sa langit, pero bumaba pa sa lupa, naging katulad nating mga tao para tayo ay mailigtas dahil ito ang kagustuhan ng Diyos Ama. Yung tayo po ay maligtas. At walang ibang makakagawa niyan kundi si Hesu Kristo. Malinaw po ba? Yan. Kaya tingnan po natin, no? Sa panahon natin ngayon, kamusta po ba? Kinikilala pa ba natin si Kristo bilang hari? Kahapon, marami po mga simbahan ang lumabas para muling ipakilala si Kristo at ipaalala sa mga tao na dapat tayong magbalik sa ating hari. Marami po yan. Yung iba ngayon palang gumagawa ng pagpuposisyon ng Kristong hari. Yung iba po, dahil meron tayong ganitong larawan o imahin, parang iniisip natin na ganito magiging itsura ni Jesus. Pero wala naman makakapagsabi talaga. Nagkaroon lang tayo ng visual na imahin ng itsura ni Kristo bukod doon sa nakapako na Kristo na kapag siya po ay pinarangalan na, siya po ay iniluklok na sa kanan ng Diyos doon sa kaharian ng langit, ni-imagine lang natin na ganito, yung itsura. Pero siyempre, pwedeng malayo yan sa ating imahinasyon. Nagpapaalala lang sa atin na si Kristo ay nakaluklok sa trono bilang hari. Sa ayaw at sa gusto ng tao, siya po ang hari ng sanlibutan. Yan ko yung huling bahagi po ng Ebanghelyo nung nakalipas na linggo. Sabi niya, dahil nga aalis siya para i-proklama na maging hari at pagbabalik niya, babalik siya para magbigay ng hatol. Yung mga taong ayaw siyang kilalanin, di ba po, yung bahagi ng Ebanghelyo, sabi po doon, may mga tao na nagpropotesta at ipinarating nila na ayaw nila siyang maging hari. Pero ginawa pa rin siyang hari. Kaya nung siya na ang hari, tinawag yung mga ayaw kumilala at itinapon doon sa impyerno. Ganun din sa atin. Sa panahon ngayon, kailangan natin masuri. Ano ba ang tingin natin kay Kristo? Ulitin ko po, yan ay isang imahin, paglalarawan ng itsura ni Kristo. Pero si Kristo ay laging nasa banal na Eucharistia. Ito ang panahon na ang ating hari ay nakikipag-usap sa atin, nagpapahayag sa atin, nakikinig sa atin. Yun ang gawain ng isang hari. So, nandoon sa kapirasong tinapay na ipinapakita sa atin, siya si Kristo, siya ang hari. Pero gusto ko lang pong bigyan ng pansin kung paano tayo, yung pagkilos natin kapag dumadaan ng hari. Kung yung mga hari, yung mga tao, napakalaking kagalakan sa isang lugar na madalaw ng kanilang hari. At buong lugar yan, inaayos, nililinis, yung paligid, yung dadaanan, yung papalinyahin yung mga tao, lalabas yung mga tao para magbigay-pugay sa hari. Pero yun nga po,
Si Kristo ba talaga ang kinikilala pa nating hari? Kahapon, dito sa parokya natin, lumabas ang hari. Sa pagdiriwang natin ng kapisahang ito, nilabas natin ng hari. No? May pinaglalagyan yan. Ito yung tinatawag natin monstrance. No? Siyempre, mas malaki yung ginamit natin kagabi para mas malaki yung mas makita ng mga tao. Pero normally, ito po, no? Yung pinaglalagyan. Kapag lumalabas ang hari doon sa anyo ng tinapay, tinapay lang yan. No? Pero sa atin nga, sa pananampalataya natin, si Kristo ito. Malinaw po. Nawa, higit sa pagpaparangal natin sa tao, sa mga pangulo, sa mga leader, o kung sino mang hari, no, naghahari-harian, nawa higit tayong magbigay pugay kay Kristong hari. Kasi kahapon, hindi ko alam po kung paano ba, nagkukulang ba tayo ng paalala? Kapag dumaraan ang hari, lahat ng tao ay din nagwawagayway ng bandera o kung anuman, o kaya naman, kapag yung hari dadaan sa harap mo, yuyuko ka. Kasi sign yun ng paggalang. Noon, kapag hindi ka yumuko, pugot ulo ka. Kasi binabastos mo yung hari. So, ganun sa atin, nawa, no? Kasi kahapon, habang tayo po ay nagproposisyon dito sa ating parokya, di ko po alam sa ibang lugar, no? Sana, no? Pag dumaan ang banal na sakramento, yung Blessed Sacrament, no? Sana po matandaan po ninyo ito, ha? Para kung sakali na dadaan sa lugar nyo, dadaan sa bahay, tapat ng bahay ninyo, dapat nga may mga kandila, no, naglalagay kayo ng mga altar, at kapag dumaan ang Blessed Sacrament, lumuhod hanggat maaari. Kung hindi kaya, kung marumi o kung anumang dahilan, yumuko o magbow. Dala ang kandila bilang pagkilala natin kay Kristo na dumadaan sa harap natin, sa bahay natin, na pwedeng i-consider, wow, pero mo, dumaan ang hari sa bahay natin. No, nadala-dala ang pagpapala, dala-dala ang grasya para sa atin. Pero yun lang, yung sad reality, habang dumadaan si Kristo, yung iba tuloy lang sa kanilang pagkain, kasi dito sa atin, typical, kain sa labas. No? Sinabing kain, nandun yung mesa, nandun yung mga kainan, dumadaan ng sakrament. Hindi ko alam kung Katoliko ba sila o hindi. Pero tuloy sa pagsasali ng mga ulam na binibili, pag-iihaw, pag-inom, dedma. Kasi marami sa atin Katoliko, no? Pero hindi natin hinuhusgan. Hindi nga natin alam kung Katoliko o hindi. Pero kung ikaw ay Katoliko at dinaanan ka na nito at di mo pinansin, hindi ko alam, no? Pero may malaki ang nawawala sa atin. Kasi si Kristo yan eh. Dumadaan na isang pagkakataon tapos pinalampas natin. Pero yung mga bata dito, no? Mga bata, kapag nakita ninyo si Kristo sa anyo ng tinapay na inilalabas, ipinoposisyon, iba yung paggalang at respeto at pagkilala ang dapat nating ibigay. So, sa mga matatanda, turuan natin muli paano kumilos. Magbow, yumuko, o lumuhod, magsindi ng kandila. Itong haring ito, hindi lang basta nananatili sa trono. Itong haring ito ay patuloy na bumababa, nakikisalamuha sa tao. Kaya nga sabi sa unang pagbasa, itong haring ito ang nagpapastol sa atin at sinisikap niyang hanapin yung mga nawawala, hanapin yung mga naliligaw, hanapin yung mga nagugutom, yung mga namomoblema. At pagdating ng araw, itong haring ito ang maghihiwa-hiwalay, sa kanan at kaliwa kung saan tayo nararapat.
yung mga kumilala sa kanya bilang hari dito sa mundong ito, yun ang kanya pong iimbitahan pumasok sa kanyang tahanan. Kaya nga ang haring ito, sabi sa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, itong haring ito ang nagbibigay ng buhay at magbibigay ng buhay sa atin. So, tingnan natin. Saan ba tayo? Kanan o sa kaliwa? Yung kanan sa loob ng kaharian niya, yung kanan doon sa kung nasaan ang dyablo. Doon sa lugar na inilaan para sa dyablo at mga kampon niya. Kung tatanungin ko kayo ulit, gusto niyo bang pumasok ng langit? Kung gusto natin pumasok ng langit, kilalanin natin si Kristo bilang hari dito pa lang sa mundong ito. Kasi pagkatapos ng buhay dito, doon tayo sa kabilang buhay. Kapiling ba natin si Kristo o kapiling natin ang mga demonyo? Saan mo gusto? Malaya ka pa rin naman. Malaya pa rin tayong magdesisyon, pumili kung saan natin gugustuhin. Sana po, piliin natin manatili kay Kristo at kilalanin siya bilang hari ng buhay natin. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang matularan natin si Jesus, ang hari ng sanlibutan, sa kanyang paglilingkod sa lahat ng tao nang walang itinatangi. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, O Hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. O Hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Maging masigla nawa ang mga pastol ng simbahan upang buong galak nilang sundan si Kristong Hari at mabuting pastol, na siyang nangangalaga sa mga mahihina, naghahanap sa mga nawawala, at nagbubuklod sa kanyang kawan. Manalangin tayo. O Hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Iwaksi nawa ng mga namumuno sa pamahalaan at pamayanan ang mga personal na interes at kasakiman upang makita nila si Kristo sa mga aba, naaapi at mga nalululong sa droga at iba pang mas. Manalangin tayo. O Hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaroon nawa ng kapayapaan sa pagitan ng mga bansa at itaguyod ng mga ito ang pagkakaisa at pagtutulungan. Manalangin tayo. O Hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magbigay nawa ng tulong at pagkalinga ang bawat pamayanan, ang mga nagdurusa dahil sa sakit, emosyonal man o pisikal, mga nagugutom at mga biktima ng karahasan. Manalangin tayo. O Hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloyin mo ang lahat ng mga yumao sa kaharian mo, Diyos, kung saan makikibahagi sila sa iyong kalwalhatian magpakailanman. Manalangin tayo. O Hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat
espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa, inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, inilulhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hiniram mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa gabi rin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen. Not to sight or taste or touch, be credit, hearing only do we trust, secure. I believe, for God the Son has said it, word of God forever shall endure. On the cross was veiled your Godhead splendor. Here your manhood lies hidden too. Unto both alike my fate I render, and as to the contrite I sue. Though I look not on your wounds like Thomas,
You, my Lord, and you, my God, I call. Make me more and more believe your promise. Hope in you and love you over all. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ng mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ama naming mapagmahal, inahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang mga pagkakasala dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawat ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Opo muna po. Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay narito sa banal na Eucharistia. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masunod, matulog sa pagpakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid, mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Birhen ng Soledad, mahal kita. Amen. Naman sa ayos ng lahat masiyahan.
Karagdagang announcement po, sa susunod na linggo, December na po tayo makikita. No? December 3 at unang linggo ng Adbyento. Sa Sabado po, pagkatapos ng misa, ay magkakaroon po tayo ng Advent Recollection. Sana po makadalo kayo magsimba ng 6 p.m. and then susundan po ng Advent Recollection natin. So, sa lahat po ng mga ministries and organizations, sana po ay nandito kayo sa atin pong unang linggo ng Adbyento. At pagdating naman po ng December 15, yan po ang simula ng ating anticipated simbang gabi sa mga barangay. So iikot po tayo sa loob ng 9 na buwan sa mga barangay, kasama po ang imahin ni Maria at ni Jose na maglalakbay po araw-araw o gabi-gabi sa bawat barangay na sakop po ng ating parokya. Ito po yung panunuluyan ng mag-asawang si Jose at si Maria hanggang sa makarating po dito sa pinakahuling araw. December 16, yung sa Barangay Mas po ay 6 p.m. Yung simbang gabi natin dito sa parokya ay 4:30 ng umaga. So, yun po yung schedule natin. Wala na tayong 6 a.m. na misa, no, pag simbang gabi po. At December 16 ay mayroon po tayong kumpilang bayan. So, lahat po ng 12 years old pataas na hindi pa nakukumpilan, invited po kayo na magpakumpil dito sa parokya ng Birhen ng Solidad. Wala po yan bayad. Kailangan nyo lang pong i-comply yung ating mga requirements. So makipag-ugnayan po sa opisina o mag-post lang kayo ng message sa Facebook page natin para po sa karagdagang impormasyon. At available pa po ang ating calendar na may imahe ng Birhen ng Solidad para po maipakilala natin at maipalaganap ang debosyon sa Birhen ng Solidad. So, sana po maisipan nyo po na may pangregalo na sa inyo pong mga kakilala ang Birhen o ang imahin ng Birhen ng Solidad. Sa Miyerkules naman po, lahat po ay hinihikayat na makiisa na magsuot ng pulang damit. Pula po, red, no? Hindi po ito suporta sa political color, no? Ito po ay paggunita natin, pakikisa, pagdalangin para sa lahat ng mga Kristiyanong inuusig, pinapatay dahil sa kanila pong pananampalataya at pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo bilang Hari. So lahat po nawa, no, ng mga Katoliko magsuot ng pula sa araw ng Miyerkules, November 29. Ito po ay Red Wednesday. So, sana po, no? Lalo na kung magsisimba kayo, sana po ay suotin niyo po ang kulay pula. Yun. At sa mga susunod pa po na mga linggo, yung announcement naman natin para sa kapistahan ng Birhen ng Solidad sa January 1 po. So ito na muna, paghandaan po natin. Papasok na tayo sa unang linggo ng Adbyento sa susunod na linggo. Okay? Salamat po muli sa inyong mga suporta, tulong sa atin pong parokya. Yan po ay napakalaking bagay. Kung yung narinig ninyo yung mga bata, yung grupo ng sambayanihan, pagod na, sumisigaw na. No? Dahil yun po ang inilalaan natin, yung second collection, inilalaan para sa pondo ng pagtatayo po ng second floor dito sa side na ito. Para mayroon po tayong lugar na pagdadausan ng mga meeting o ng mga small group na dito po sa parokya. So sana po pagtulong-tulungan natin. Siguro naman in 5 years makakaipon tayo, no? Bago tayo malipat sa ibang assignment,
goal natin, may tayo ang second floor dito sa lugar. Pangatlong pari na po ako dito. No? Sana naman maitaguyod natin at mapagtulong-tulungan po natin. Okay? Salamat po sa inyong lahat. Magsitayo na po. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristong ating Hari. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.